Welcome back to... The K&K Catch-Up! I'm Kai. And I'm Kairis. And today, for our last episode, we have our very special guest from What's the Sauce segment. Brent Sagre. Woo! Make some noise, everyone! Editor Say pa hi lagyan ka ng naman ano. sa viewers natin. Hello. Thanks for having me, Kiris and Kai. Yeah. So this is a very special episode kasi lahat tayo graduating students na. Yes. And we're all from the same course, so journalism. So today, we're gonna talk about yung experiences natin as a graduating student. Okay. Kung anong emotions natin, kung anong nararamdaman natin, and kung ano yung something na we will miss about our university. So yeah. So for our first question, Brent Sagre. Anong nararamdaman ko? Pero ay malamig malamig. Inuunahan kami nung guest. Malamig Okay, nararamdaman sige, yung sige. basta. Bago tayo magtanong ng serious question, explain mo muna yung background mo kung bakit ikaw yung guest namin for today. Anong ganap mo for the past 4 years? Actually, isa akong student athlete ng UST, from the UST men's basketball team. So right now, graduating na rin finally. But since yun nga, graduating, hindi naman nagtatapos dito yung pag-aaral ko kasi I'm planning to take Masters 5 if ever. Or di mag-work, I might transfer to another school. Wow. We don't know kasi sobrang uncertain, lalong-lalo na pag student athlete ka, di ba? Knowing na merong mga competitors. Di ba? Okay. So, kaya ka namin na-invite dahil alam namin na isa kang student with irregular schedule. twist. So, pwede bang i-explain mo sa amin yung background mo doon? Actually, first things first, pumunta ako ng UST. It's because ito na lang din yung, kasi pandemic, nung time na kami, yung batch ko, pandemic. So, basically, ito lang yung napag-examan ko. Around March, actually mag-entrance test pa sana ako from sa ibang school. But unfortunately, inabot talaga ako ng pandemic. And ito lang yung university na napag-examan ko. So, basically, dito ako napunta. And paano ako naging irregular student is... Students? Dami. Student lang. Paano ako naging irreg? So, paano ba ako naging irreg? Nag-LOA ako, nag-leave of absence. Because knowing the pandemic, for me, I felt na nagsasayang lang ako ng oras. Kasi yung online class, for me, parang hindi naman para sa lahat ng tao talaga eh. So, anong year ka nag-leave of absence? So, around second year, first sem. Yeah. So, bago Which is isang sem lang. 2020. 2021. Oh, tapos, kailan ka bumalik? Tapos bumalik ako after sem. So, January na yun. January ng 2022. Actually, guys, fun fact, kaklase namin si Brent. Oo, naging close kami dahil kaklase. Saan tayo naging magkaklase na Sino ba subject? Philippine... Politics? Politics. Basta lahat na yun, yung batch nyo nun. Yung batch Simula nyo, yung third subject ng year, batch. naging kaklase namin siya. And kwela kasi siya na nakaklase namin. So, ayun. Okay, so, moving on sa ating first serious question na. So, yun nga, since 5 years ka dito sa USD? Almost 5 years. Pero if titingnan lang natin, siguro mga around 4.5 lang. Something. 4.5. Okay, so out of that 4 years, ano yung naging best college memory mo? Siguro for me, yung best college memories, every single day na mapasok ako ng class. Wow, sipag. Well, grabe, napaka-ano. Pero actually, yun talaga. Sobrang tinetreasure ko yun every time na papasok ako kasi once na, ito nga, graduate na. Kakaiba na yung feeling eh. Totoo. Parang meron ng pressure. Like, parang wine-welcome na tayo to reality, di ba? It's a different world. Yeah. And laging, tama nga yung parents natin na na sinasabi nila na iba na talaga ang mundo pag tapos ng School, na college. school days. So, for me, every single day na pumapasok ako, sobrang tinetreasure ko. And syempre, after class, syempre, diretso kami training as a student athlete. And yung time rin na yun na sobrang tinetreasure ko kasi hindi naman ako magiging forever na athlete. So, as a student athlete, yun yung mga best days ko talaga as a college. Okay.
So, ikaw, Haris. So ako naman, yung mga moments na, eto, ganito, tumatambay sa Mga grandstand, mundane moments. ine-enjoy ang last Paskuhan, Christmas Oo. lights natin. Ayun. Ito yung mga talagang tinetreasure ko kasi I think that's something that's very unique with UST. Yeah. Na hindi mo makikita sa ibang university. Itong open space and parang the chance lang to take our mental health breaks kasi Yeah. sometimes as a graduating marami tayong requirements na hinahabol and also the pressure kasi I guess different perspective lang kay Brent kasi tayo may certain pressure na mag-graduate on time to graduate with our friends ganon. Yeah. So syempre doble kayod din ganon. Kaya ay yung mga gantong moments, yung the mundane, Yeah. ang pinaka like tinatreasure ko habang andito pa tayo sa UST. Ikaw naman, Kai. Ako naman, siguro, yung mga memories na nagiging memorable for me is kapag ka umiikot sa campus. Kasi UST is a big Yeah. campus. Oo. Iba na yung vibe niya. Oo. Yeah, Tapos the ngayon na Mahigit iba 2 yung hectares. iba yung Paskuhan. I feel like ibang-iba yung Pasko ng isang Tomasian. Yes. Sakto-sakto kasi ngayon nakikita natin madaming mga Paskuhan Oo. lights. So, umiilaw pa yung Oo, main building. So, eto for me yung pinaka-memorable. Ibang-iba yung culture sa UST. And it's something na hindi mo mahahanap sa ibang lugar, sa ibang university. So, ite-treasure ko siya forever. And So, for ayun. sure, panigurado, babalik-balikan natin to kahit. Totoo, kahit Yes, kahit graduate alumni na na ako. tayo. Kaya kumuha tayong alumni card. Oo. Okay. So, moving on sa next question. Brent, for you naman, since nga magkaiba kasi tayo ng start ng year, no? Yeah. Ano yung mga fears mo nung first year ka na looking back, hindi naman pala siya dapat katakutan Yeah. as a first year student? Siguro unang-una is yung, di ba, parang may sinasabi lagi sila, baka ma-culture shock ka, di ba? Oo. Pero since galing naman akong prestigious school din, so parang di naman ako masyado nag-adjust. Kasi almost the same culture na lang din naman. But siguro talking about peers, siguro lang is yung pagiging irregular student. Kasi knowing na parang wala kang specific na section, di ba? Oo. So basically, wala ka rin specific na friends. Di ba? So since, ngayon ko lang din na-realize na yung college, tuturuan ka talaga paano maging independent sa sarili. Totoo yan. Parang hindi ka lang niya basta-basta tuturuan paano mag-aaral, di ba? Like, Oo, di may siya life puro aral. lessons. Laging merong life lessons. And Oo. college days talagang mainly it's about being dependent on yourself. Kasi you can grow without your friends. Oo. Actually, to add to that, ako naman, ang isa sa naging fear ko nung first year ako is not fitting in or parang wala akong, iniisip ko na new environment. Kasi ako galing ako sa all girls. So parang ibang-iba yung environment na una co-ed, tapos ang laking university. Tapos pangatlo, hindi mo pa kilala yung mga taong makakasalamuha mo. Kasi ibang-iba talaga yung makakasalamuha mo sa college. So yun yung isa sa mga naging fear ko dati na, baka wala akong maging friends sa first year. Baka mamaya, parang hindi ako belong, ganon. Tapos looking back, parang, ewan ko, parang somehow, na-conquer ko siya. Kasi sa college naman, parang, it comes naturally. Yeah. May mamimit kang mga taong Tama. makaka-click mo. Yeah. Pero Exactly. hindi all the time na, kasi speaking from experience, hindi siya laging magsistick. Like for example, mag-explore ka muna kasi pag first year. So hindi lahat ng taong namimit mo ng first year, pwedeng makasama Kasama mo mo hanggang hanggang fourth fourth year. year. Oo. So yun yung isa sa mga kinatakutan ko dati. So ikaw, Haris, ano naman yung mga Ako kinakatakutan? naman, contrary kay Brent, kasi, di ba San Beda ka, Yeah, San Beda, yeah. nung senior high school. Ako, nung senior high school ko, and I guess relatively nung JHS din, maliit lang yung school, so hindi ganun kalaki yung competitive spirit. And yung mga naging like friends ko nung high school, napag-usapan din namin na, na parehong nasa UST na rin nakita namin yung difference na ang laki nung mga opportunities na meron sa UST. Yeah. So, totoo yan. nung pumasok ako dito, nagkaroon ako ng parang fear na, paano kapag orglas ako? Hindi kasi, as an overachiever,
syempre I don't want to leave the university na puro nag-aral lang ako. Gusto kong masabi ko sa sarili ko, kaalis ako sa UST na nakapag-build ako ng experience. Oo. I have something to show up for when I go to job interviews, ganon. Totoo. So, ayun, yung fear nga na maging orgless, pero andun din yung pressure na hala, paano ko pag hindi ko pala kaya? Kasi nga Oo. galing lang ako sa I doubt. maliit na school, so hindi pa ako ganun na-expose sa ganung environment of competitiveness. So kahit yung simpleng pag-apply ko sa ABS-C noon, as a staff as a staff, kabadong-kabado pa ako noon. Totoo. Tapos ngayon, looking back, hindi ka naman pala siya dapat kinatakutan. Oo. Kasi it's just it's a small interview, they're just Totoo. betting you, ganun. Pero grabe talaga yung kaba ko noon. Tapos ngayon, looking back, ang laki na nung narating ko. Nagiging natural na lang. Oo. Actually nga, nakaka-proud kasi parang isipin nyo, ang bilis. Parang kahapon. Ayun, ang bilis. Ang bilis, parang hindi mo siya mapapansin na, hala, fourth year Ito na pala. ito. By Dami na June nangyari. June 9, nandun na tayo sa QPAB. QPAB. Road to QPAB. Samantala nung bata tayo, parang susunod natin yung graduate. Totoo. Parang ngayon, parang ayoko pa. 'Di ba? Nakakasad siya. Pero at the same time, fulfilling. Isipin nyo, May 31, May 30, andyan tayo sa field. Manonood tayo fireworks kasi magbabakmas na. So yun na, nakaka-proud lang. Inspire sa Oo. words of wisdom Yeah. ni Father Rector. Yeah. Yeah, we've come a long way. So yun nga, nabanggit natin na graduating students tayo. So ngayon naman, ano yung mga emotions na nafe-feel nyo na papalapit na yung graduation na by May, andyan na tayo, by June, nandun na tayo. So, ikaw Brent, ano yung nafe-feel mo ngayon na pag-graduate na Ako, tayo? nafe-feel ko lang ngayon, ang lamig eh. Yung Totoo, simoy ng mahangin isang... actually, mahangin. Pero Mas actually, mahangin. ramdam na natin yung Chris. Yes. Yeah. And ramdam na rin natin na palapit na yung graduation. Totoo. Siguro nararamdaman ko na lang basically pressure. But I believe pressure naman is privilege. Kasi Yeah. kung wala akong nararamdaman pressure, ibig sabihin, I don't give, parang wala akong pakialam, di ba? Oo. So, pressure, in a good way, let's see. Kasi, as I mentioned din earlier, it's very uncertain for a college student athlete na ano mangyayari. Hindi pa namin alam. So, but for me, siguro after graduation na lang din, since ina-observe na rin naman ako ng pinag-internan ko. Wow. Till Congrats start. to you. Till start, di ba? Oo. Congrats! So, I can go part-time na rin naman by January. Wow. So, Big step. hoping na matuloy. Yeah. So, ikaw, Caris, ano naman? Ako ang naman, nafe-feel mo? medyo excited kasi I think at this point, I'm kind of ready for the next chapter. Kasi, ang advanced, may isa pang SEM, pero ano lang, I guess, piniprepare ko yung sarili ko mentally na there's another world outside UST. Yeah. So, ayun, excited kasi, again, the same way nung pagpasok ko sa UST dito, I know that there's a lot of opportunities here. And I know even more na paglabas ko sa UST, there's even more opportunities out there. It's a big world, basically. So, I'm excited na, i-explore yon and I guess, see where I can go from here. Kasi, medyo, naramdaman ko na rin yung parang, ayoko rin ma-stuck sa comfort zone ko. Yeah. Kasi UST has become a home, Yeah. a place of comfort, familiarity, ganun. Na kung contrary to first year, na takot kasi di mo nga alam kung anong mangyayari. Ngayon na-navigate mo na buhay tumasyan. Totoo. For the lack of a better term, medyo nagiging boring na. So I'm looking for, repetitive na. I'm looking for a new challenge. Yeah. How about you? Ako naman, same kami ni Brent, na parang uncertain. Parang feeling, ako kasi, more than excitement, feeling ko na natatakot ako na anong meron sa labas, like sa real world. Like, hindi kasi natin alam eh. Kasi, for how many years? Siguro 13 to 15 years tayo nag-aaral. Tapos, after nun, hindi natin alam kung ano mangyayari. Yeah. So, once you step out dyan sa ARC, parang, ewan ko, parang magsisink in sa akin na, shit, I'm an adult na. Ano pala yun? Oo, Yeah. parang eto na, dito na magsa-start yung Hala, real world. naiyak ako! Ako nga din, naiiyak ako. Bakit ikaw naiiyak? Iyak ka ba?
Naiyak ako. Pero alam mo yun, parang once you step out there, hindi ko na alam kung anong mangyayari. And ako kasi, mahilig ako mag-plan. Pero as early as na wala pa ako napaplan. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dapat ba mag-prepare na ako ng mga CVs ko, ganito, ganyan. Naghahanap na ba ako dapat ng mga company na pag-a-applyan ko. Pero ewan ko, something in me na gusto ko pang i-treasure yung remaining 5 months, 6 months na meron tayo as students. So parang, alam mo yun, parang ayoko muna i-let go. So, ewan ko, something na halo-halo na uncertain. Tapos parang wala pa ako sa acceptance stage. Feeling ko after mag-graduate, hindi muna ako mag-work. Parang siguro, pahinga Pahinga muna muna, 1 month. Tapos enjoyin ko muna yung free world out there. Tapos after that, the grind starts. So, yun yung sa akin talaga. So, okay, moving on. So, ayan, muntik na tayo. Muntik na tayo umiyak doon, guys. So, medyo emotional ang backmas topic for me. So, ayan na nga. Ready na tayo to step into the real world. Ano naman yung, kanina, pinag-usapan natin kung ano yung mga dapat hindi pala natin kinatakutan. Ngayon naman, ano yung, once you step out that arc, ano yung kinakatakutan mo? Ano yung something na you're not yet ready to do? O, ikaw, Brent. Siguro, for me, you don't have to be ready. You just have to na mapunta ka dun sa moment na yun for you to be ready. Kasi, for me, there would be always a challenge because that's talagang life eh. Kasi kung basically walang madali. Kasi kung lahat madali, sana lahat ginagawa na ng lahat. Diba? Naiyak ka na naman. Iyakin kasi ako eh. Pero yun, for me, just need to step out sa Comfort zone, yeah. Oo. Ako naman, sa akin, ang kinakatakutan ko is yung adulting and mga pera-pera, financing. Ayun din. Kasi buong buhay ko, binibigyan ako ng baon ng magulang ko. Tapos isipin nyo pag-graduate natin, hindi na tayo pwede humingi ng baon araw-araw. Iba na yung lagay. Kasi ikaw na yung magtatrabaho para sa sarili mong pera. Ikaw na magtatrabaho para sa sarili mong buhay. Pagkain mo, wifi mo, lahat ng bills mo, ikaw na magbabayad. So, yun yung kinakatakutan ko now. Kasi parang I've been so dependent on my parents for so long. Ngayon, hindi ko na alam kung paano maging independent. Ako kasi, nakatira pa ako sa parents. Kayo, di ba, dormers? So, parang somehow, you've got the glimpse of how to live independently. Yung independent life. Yung makaka-relate naman lahat ng graduate dito. Yes. Yeah, pero kasi ako, nakatira ako sa parents ko. So, ewan ko kung paano yung magiging setup ko after I graduate. So, yun yung kinakatakutan ko now. So, ikaw, Charis, ano yung kinakatakutan mo? Marami. As an anxious person. Hindi, charing lang, OA lang ako. Hindi, pero ako kasi, when I got into UST, meron na kasi akong vision for my life. Hindi man parang specific yung steps on how to get there. But there's a vision. So, yung fear na meron ako is baka ma-disappoint ko yung sarili ko. Kasi, ayun, I chose this university because of that vision. Tapos, I chose my course because of that vision. Tapos, yung fear na baka pagka-graduate ko, hindi siya mag-workout. Totoo. Or hindi ako mapunta sa path na gusto ko. And I know, minsan talaga, God works in mysterious ways. totoo. I-redirect ka niya in other paths. Pero, ayun, part of me wants na parang panindigan talaga yung vision na meron ako nung pagpasok ko pa lang dito. And, yun talaga yung sa mga nagiging worries ko. Kasi, if you guys don't know, yung path na gusto kong tatahakin after God is to become a fashion journalist. Oo. And, Sa ayun, magazine. ang ginagawa ko kasi ngayon, I expose myself in seminars, conferences, networking, ganun. In-expose ko yung sarili ko kasi nga, that's not something that you can get around here sa university. You have to really put yourself out there, ganun. So, yung ganun kasing industry, specifically yung niche na yun, not just in journalism, Mahirap. mahirap siyang pasukin. Totoo It's yan. it's
it's a very gatekept industry. Totoo. Hindi ka basta-bastang magiging successful or ma-recognize. Kaya, yun yung fear na meron ako na what if hindi ko ma-penetrate yung industry na. Although I'm trying, guys. I'm trying. Pero ayun. Siguro, ayun, add ko na lang din sa sinabi ni Kerry. Siguro, one of the things na kinakatakutan ng most of the students is yung competitive world. Totoo. Lalo na sa field In all natin. field, Oo. di ba? Kasi, for instance, ngayong college, like, nahihirapan na rin tayo makipag-compete, di ba? So, parang what more pa kaya? Sa real Internship world. pa lang. Oo, Di ba? totoo. Internship. Hirap na hirap na tayo maghanap. Mag-apply na internship. Broadjourn pa lang isang malaking Diba? balakid na. So, ayun. So, mahirap talaga siya. Paano pa kaya pagka nasa, Mga professional na yung mga Yeah. kasabayan mo. And Oo. aside from that, syempre kailangan build na rin yung natin network. Speaking of network. Yes. So, okay. So, yun nga, speaking of professional world, ngayon, let's go on to a serious, usapan na not more on the experience part. Pero ano naman for our viewers out there, na mga graduating students like us, ano yung mga kailangan i-prepare as a graduating student? Sige, ako mag-start ako. Sige. Ako, importante sa mga graduating students like us, importante na mag-start tayo with our CV, Yes. resume, tsaka yung mga portfolio natin. Kasi yun yung ipapakita Yeah. natin We have to show yung mga best works natin. Kasi actually, isa yan sa factor kung bakit ka tatanggapin ng isang company. Tinitignan nila yung quality ng work mo. So, dapat, ngayon pa lang na, actually, sa mga first year na pwedeng manood sa atin, that Yeah. ngayon pa lang, ginagalingan nyo na. Kasi, importante na you build yourself up na Tsaka yung consistency. oo, pag graduate mo, may maipapakita kang best works mo na you could say na your character. Oo. So, okay. So, ikaw, ano yung mga sa tingin mong kailangan i-prepare? So, syempre, yung adulting stuff, yung mga NBI clearance, Oo, totoo yan. PhilHealth, SSS. Mga valid kasi, ID. Di ba, huwag po tayo maging tax evader dito. Pero ayun, kasi, ang hassle, hindi siya yung, ako kasi may driver's license na ako. So, pagkuha mo pa lang ng lisensya, ang hirap-hirap na. As Totoo. in, Madaming as a person perang na nabagsak yung exam, mga 2 times, 3 times ako bumalik ng LTO. So, yung hassle na actually sa pila talaga yun Sa haba ng pila, sa paghihintay, medyo ma-hassle talaga siya. Pero thankful kasi isang beses mo lang siya gagawin sa buong buhay mo. Mas renew na lang. Oo. O, ikaw, Brent, ano sa tingin mo yung essential sa isang graduating student? Siguro, aside from mga papers and mga technical stuff, siguro mainly is the network na kanina rin na-mention. Oo. Kasi it's maganda, every student, every graduating student, na isipin na every person na makikita nila, kailangan isipin nila sa potential network. It is the potential na tutulong sa'yo once na makapasok ka na dyan sa real world. Kasi, di ba, hindi natin alam, baka yan pala yung CEO ng ganyan, di ba? Yan naman. Tsaka magva-vouch sa atin. Magva-vouch sa atin. And it's about rin kasi, tulong-tulungan. So, kami, network is very important. Lalo na sa industry natin as Jordan. Importante Sources. talaga na merong may Mga sources. magva-vouch sa'yo na, ayun, sa mga Masaya sila. They're already celebrating or Mga graduating Or, students. oo. Oo. Anyway, as I was saying, importanteng merong mag-prove na kaya natin. Yeah. Totoo. At may potential tayo. We need that someone who will believe in us. So, importante din yung mga mentors. No. Ganun. Ako naman, to add sa mga sinabi nyo, more on the legal aspect tsaka mga adulting aspect. Yeah. I think important na meron tayong mga TIN, mga ganon. Oo. Tapos important din yung mga bank accounts natin. Yes. Oh my gosh, yung finances. Oo, kailangan, kasi nga adults na tayo. Gagawa na tayo ng sarili or we're gonna have our own money. So, dapat as adults, maging responsible tayo sa mga perang hinahawak natin. And napanood ko siya actually sa isang YouTube video na siya, personally, ang ginagawa niya, hinahati niya yung mga pera niya. Tapos, iba-iba yung bangko niya. So, for this bank, emergency. For this bank, yung mga basic necessities na binabayaran. Tapos, for the other bank, yun yung mga personal wants mo na.
So I think dapat yun yung sa ulo ng ating mga viewers na kapag nasa adulting ka na kasi yan, as a graduating student na rin, importante na prepared ka Yeah. for what's ahead of you. Hindi lang pwede nating masabi na come what may. Kailangan Yeah. prepared tayo kasi it's a big, big world and cruel world out there. So we need to be prepared. Actually, kung going back to the question kanina, ano yung mga fears kapag pagka-graduate na? Ayun, wala akong ipon. Kasi konti ang lang ipon ko, gastos ikaw. maging May fourth ipon ka? year. Wala naman ako ipon. But for me, hindi ko sinasabi hindi importante mag-ipon. But you have to learn how to make money. Totoo yan. Yun din. Mga racket. Kaya kailangan meron kang income, Source of maging income. ano tawag doon? Maraket, Oo, ganun. oo. Dapat ma-discard. Actually, Yes. ito yung isa sa mga laging sinasabi ng lola ko na sa buhay, kailangan ma-discarte ka. Yeah. Hindi lang pwede na basta brains ka, basta mga techniques mo, pero Yeah, kailangan ma-discarte ka. Kasi kung walang diskarte, paano ka Totoo yan. gagalaw sa buhay? So Totoo yun, oo. So going back nga sa topic natin na since nasabi natin yung professional world out there, kayo naman, ano yung something na hinahanap nyo or gusto nyong makita sa isang job or company na Yung mga applyan? green flags. Oo. O sige, Ikaw start ka muna. O, Iris sige. muna. O sige, Ako Iris. muna. Sige. Company green flags. I guess well compensated yung job. Totoo. Kasi, okay, I get na, syempre as a fresh grad, talagang, deserve mo naman yung minimum wage. Let's, wag tayo maging entitled, guys. Kahit mahal yung tuition, once we graduate, Yeah. wala pa tayong pinapatunayan Oo. sa buhay. Yeah. So, yun nga, to be able to find a job that's going to, compensate you well, not just sa financials, but also some, a company that understands your well-being and prioritizes your safety din. Kasi especially sa journalism, it's a very dangerous job. Lalo na kapag papasok ka sa, sa field, news oo. or you're going to, or sa Magko-cover ka broadcast, ng or mga magiging war, reporter. typhoon, gano'n. Oo. Kaya importante din na vina-value ng publication or ng broadcast company na papasukan yung safety mo. That's the number one thing talaga na hinahanap. Ako, in relation to that, importante yung worker benefit. For example, ano ba yung makukuha mo pag Excuse me po! Excuse me po! ulit, take two. Sorry. Sabi nga ni Brent kanina, malamig yung panahon. So, iupo na ako. Malamig nga. Okay, so ulit yung sabihin ko. So yun nga, kailangan ng worker benefits. So for example, kailangan mo ng HMO, kailangan mo ng mga PhilHealth, SSS. So dapat maghahanap ka sa isang company na nag-o-offer ng ganun. Kasi hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa'yo pag nasa field ka na. Hindi mo masasabi, wala ka rin namang masisisi. Kasi it's an accident. So it's really important, yun nga, to be prepared. So ikaw, Brent, ano sa tingin mo yung Green kailangan flag. pa? Oo. Green flag. Siguro, syempre green flag pag mataas yung sahod. Totoo naman. Yeah. Lahat tayo gusto ng mataas na sahod. Pero for me, siguro, makakita na lang ako ng boss na, kumbaga, hindi siya boss type, kumbaga leader type. Kasi, in that, doon ka mas maraming matututuhan, doon ka mas Totoo. maraming makukuha. Kasi kayo, na-mention nyo na rin naman yung mga kailangang benefits din ng isang empleyado. So, for me naman, sana yung magiging boss ko is something na good example na talagang may hila ako pataas. Oo. Diba? Actually, to add to that, ang gusto ko din mahanap sa isang work is maganda yung working environment. Kumbaga, kumbaga na instead, kasi uso sa ating mga Pilipino, di ba, crab mentality. Oh yeah. Ilan pa ba? Oo. So, dapat instead na ganun, maghahanap ka ng isang workplace na you help each other to learn. Yeah. Parang, may Tama. room for improvement. Dapat ganun yung hahanapin nating mga work. Kasi pangit kung nasa isang trabaho ka nga, mataas sahod, pero ganun yung environment mo. It's toxic and it's draining. So, parang kapalit nung pera na binabayaran mo is yung
yung physical and Oo. emotional well-being mo. So, yun yung mga insights natin on that. So, may mga i-add pa ba? Siguro to add dun sa question natin earlier regarding preparation. Oo. Siguro isa yun sa kailangan i-prepare, which mag-review ng company na apply. Oo. Hanapin mo yung perfect company, the best fit for what you're looking for in your Yeah. career. Oo. So, okay. So, moving on to our last segment. Okay. Ito na, medyo personal. Medyo personal na siya ulit. So, balik na tayo kasi ang pinag-usapan natin puro mga graduating, puro mga Graduating. professional. Yeah. Ngayon naman, balikan natin kung ano yung mamimiss natin as a student. So, ikaw muna, Brent. Curious muna. Ikaw muna, ikaw Pag ganun, muna. maganda nga pag ganun. Hindi, ikaw muna. Sige, ako Sige, muna. sige, ikaw muna, ikaw muna. naman. Ako siguro is mamimiss ko yung after class. Kasi usually ang dismissal natin, 'di ba, 3, 4 or 5. Ang mamimiss ko is after class, wala kang iisipin muna. Aya ka ng mga friends mo, tara kain tayo dyan sa Noval. yan, yan. Tara kain dapitan. Tara ikot muna tayo sa field. Parang yun yung mamimiss ko as a student na siguro yung siguro on a bigger scale, yung time, value of time. Kasi pagka nag-graduate na tayo, pag nag-work na, for sure, busy tayo. Yeah. Siguro nga rarely na natin makikita yung friends natin ngayon sa college kasi we all have our different paths. We all have our different work. So, So, mahirap kasi 'di ba nakikita naman natin sa ibang graduate, parang sinishare nila na kailangan pa nila mag-schedule, kailangan pa nila pagplanuhan ng maigi. Whereas naman pagka nasa school ka or sa university na student ka lang, sabihin mo lang after class, oh guys, tara. Parang may time ka free ka. So, yun yung mamimiss ko, isa sa mga mamimiss ko as a student. O ikaw, Brent? siguro sa mga mamimiss ko if ever na, ayun, ever hindi na ako makapaglaro, siguro training talaga after class. Kasi syempre, all my, buong buhay ko, yun na yung, yun yung buhay ko after class talaga, bachelor ng court. Pero aside from that, siguro yung friends aspect din. Kasi, especially mga dorm mates, di ba? Not all the time naman na makakasama mo ulit sila, di ba? Totoo. Kasi ang purpose lang naman na nag-dorm ka is because meron kang pasok. So, paano pag wala ka ng pasok? Okay, ayun, na rin sila makakasama. So, basically, friends aspect din, isa rin sa mga siguro, next is yung klase talaga din talaga. Wow, studious! Oh, napaka naman. Nakakahiya naman. Ba't mo mamimiss yung Ako klase? na pala absent. Bakit mamimiss mo yung klase? Siyempre, hindi ka na makaka-encounter ng classroom, di ba? Totoo yan. Pag nag-graduate na tayo, parang pagka nasa isang classroom ka, parang alien ka na. Kasi hindi ka na dun Iba na iba na kumbaga yung classroom mo. Nasa isa ka ng workplace. Otherwise na lang kung mag-graduate school ka or law school. Ikaw, masters. Oo. Masters. Oh, ikaw. Actually, to add to that, parang din iba kasi yung feeling na undergrad ka, yung Totoo. medyo carefree ka pa, tapos yung youthful spirit. Totoo. So, kahit pa mag-masters ka, yung feeling iba siya. Yeah. Kasi, hindi mo na din makaka-close yung mga makasama sa O, kasi masters. mga Kasi, busy din. di rin kayo magkakaedad. Magkakaiba na kayo ng mga priorities sa buhay. Kaya, hindi ka kaya kapag undergrad, tapos magkakasama mo yung mga blockmates o mga kaklase mo sa klase. Parang yung feeling na lahat kayo carefree, lahat kayo may same feelings of uncertainty, anxieties na hindi mo na makukuha ever. Parang last time mo na talaga, naiiyak ako. Hindi kasi, guys, as an academic achiever, parang buong academic life ko. Wait lang guys, may pa lang May upuan. Ang iingay. Pero Ayan. ayun nga, speaking of carefree, Ayun, okay. So, ayun, parang as a academic achiever, parang buong buhay ko, school talaga. Totoo. Parang binavalue ko yung school, yung experiences ko sa school, yung image ko sa school. Like, kasi syempre, pag estudyante ka, school, bahay lang naman ng social life mo. Wala ka nang ibang iisipin, kagaya kapag nagtrabaho ka na, iba-iba na yung may encounter mong mga experiences.
pag school talaga, grabe, iba yung school spirit, iba yung problema mo rin pag school lang iniisip mo. So, nakakamiss yung ganong feeling, yung Totoo. youthful feeling na yun, na alam kong 10 years from now, pag nagtrabaho na ako, I'll look back and say na, wow, what a life. Yeah, life was different as a Yes. student. And it's something now we would miss. So, yun lang naman yung for our last episode. Wow. And kapit lang, guys. It's a good farewell yung episode. Oo, kasi oo, Yes. saktong-sakto. Christmas, tapos sakto-sakto din mga graduating students kami. So, it's really a good, genuine and heartfelt episode. Medyo naiyak nga kami. Naiyak na kami Kasi last we don't episode want na this to natin end, to. guys. Magbababay na tayo sa... Mamimiss ko rin yun yung mga yan. Ayan, ang ating crew sa likod ng Mamimiss camera namin ang What's who the who Sauce. assisted us in Yeah. this Mamimiss very one of a kind experience and setup. episode. Yeah. Yes, who does a podcast outside. Yeah. Gusto lang kasi namin ma-encapsulate yung field and then yung buong Yes. campus. So, ito yung pinili namin. And wala, months from now, hindi na kami dito. Doon na kami sa baba. Oo na, may iyak na kami. May iyak na kami, guys. Parang ako si crazy So, yun nga. So, thank you guys for watching and for being with us throughout this season? For being with us throughout this whole segment sa K&K Catch Up. And for being with us sa buong What's the Sauce. Since this is our farewell to you, my friends. So, yun yung aming goodbye. Yeah. So, thank you so Bye-bye. much. Bye-bye ka daw. Bye-bye. Bye. Thank you so much for watching our last episode. Thank you for joining us at K&K See Catch you next Up. time. Fade to black.